Mahal na Ari. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na Ari. Paliham mo kami. Mahal na Ari. Higpitan pa, isagad mo. Lumalabas na ang ulo, bilisan mo. Enaku. Diyos ka opo. Prinsipe, isang maliit na prinsip. Kanino galing ang iyak ng bata? Sa silid ng babaeng iyon. Ikaw, tusong baba, paano mo nagawa na nakawin ang binhi ng dragon? Rein hua, halika. Buksan ang pinto, taksin. Naku, masama ito. Lahat sila. Lahat sila pumasok na. Zhao Taife. Dali, dalhin si ate at ang bata sa likuran para makatakas. Anong tatakas? Isang bata hindi pa lumalabas. Ano? Buntis ng kambal si at. Buksan ang pinto, Pilsino. Harangin ang pinto, huwag silang papasok. Oh, Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, walang hiya. 16 ako nung pumasok sa... ngayon matanda na at wala ng halaga. Hindi ako tingnan ni mahal na hari. Anong karapatan mo? Ikaw na bago. Kakapasok mo lang sa palasyo, buntis. Baki? Dahil sa'yo, napunta ako sa malamig na pala. Sasakalain ko siya. Buksan mo ang pinto. Miss, hindi na kaya. Tumagbuka. Yun mo, dagdagan mo pa ng lakas. Malapit na itong lumabas. Yun mo. Wala nang handin. Buksan mo ang pinto. Umalika. Ang babae na yon, siya ang pumasok sa kama ng hari at nagdalang tao na nag-iisang tagapag. Ang walang hiya. Hindi ka karapat dapat sa mahal na hari. Ang batang ito ay akin. Lumiyaka. Ako ang dapat na mag-alaga dito. Amin ito ng mahal na hari. Akin ito, akin. Hala, huwag mo nang agawin. Ang babaeng ito. Nagkaanak pa ng dalawa. Ere, ang sakit ng ulo ko. Ano bang klaseng lugar ito? Binabati ang host na Pinakamalakas na system para sa ina. pangunahing misyon, mag-alaga ng bata para makakuha ng Ano? matisyon. Nasa ibang mundo na ako. Ni hindi pa nga ako nakaroon ng nobyo. Gusto mo akong maging nanay. Majajing Reyna pa? Anong kalikohan yan? Sa kasyahan, wala akong lugar. Sa anak pala, ako lahat ang may trabaho. Sakit na naman ang tiyan ko. Yun mo, lakasan montag, malapit na lumabas. Itituloy. Lumayo ka. Gugurahin ka o mukam. Tingnan natin kung paakitin ang hari. Patayin siya. Patayin ang babaeng halimaw na yan. Yun mo, sige, magposige PA, malapit na. Isa PA. Binabati kita, natapos mo ang side mission at nanganak. Na-unlock ang talento ni Dabo. Pagbaba ng Diyos sa lupa. Huwag niyong sasaktan ang nanay ko. Halma. Inay, gutom na po ako. Babwa, naubos na ang lakas ni Dabo. Mangyaring magmadali sa pagdagdag ng nutrisyon. Wakas. Sa malamig na palasyo, saan ako kukuha? Salad. Isa itong salot. Kailangang ipaalam sa mga bantay. Sunugin ang salot na iyan. Sandali. Ang batang ito, Hindi anak ng emperador. Babaeng walang hiya, nagawa mo pang mga liwa. ipararating ko ito sa emperador at ipapapugutan ko ang ulo ng buong pamilya mo. MGA Captain. Hindi ba kayo galit sa kanyang kamahalan? Tingnan niyo ang inyong sarili, dating mga marangal na dalaga mula sa kilalang angkan. Pinag-usapan ang sining at kadakilaan, hinahanggaan na marami. Gayon na pumasok na kayo sa palasyo. Lahat ng natutunan niyo sa buong buhay ay ginamit. Kapag nawala ang pabor, ang malamig na kulungan na ito ang magiging huling hantungan natin. Kumakain ng magaspang na pagkain at gulay. Mga sira-sirang tela at malamig, hinahamak, mas masahol pa sa mga hayop. MGA Captain. Magising na kayo. Ang dahilan ng kalagayan ninyo. Hindi ako si Luyon mo. Siya ang nagkulong sa inyo dito. Pinahintulutan kayong malitin ang asong emperador. Nayon. Kung pipilitin ninyong mamatay kaming mag-ina,
Hindi ba natatakot maging masamang araw-araw kayong hanapin para kunin ang inyong buhay? Tama ang sinabi niya. Ang asong emperador, matagal ko nang gustong pagtaksilan siya. Captain, Ginawa mo ang hindi ko lang kayang isipin. hindi ko magawang gawin. Tama ka. Niloko na ang emperor. Ang zaya-zaya ka o. Iniisip ko na wala siyang tagapagmana. Ang nagdadalang taong babae ay hindi anak niya. Sobrang zaya, sobrang zaya. Kung gano'n. Itong mga bata, Mukanong mas kaya. Halika, yakapin montag. Ang unang pagsubok na ito. Biti na lampasan ko rin. Pero paano ko bubuhayin ang 3 batang ito sa kulungan? ito ba? Dahil ba pangit ako, kaya natakot sila? Gutom ang bata, bilisan pakainin. Gatas. AKO. Wala AKO. Babala, babala. Si Daba ay nasa panganib. Pakiusap, magmadali sa pagbigay ng enerhiya. O paano? May gatas ba? Wala kahit isang patak. Ang batang to. Baka mamatay ng gutom sa malamig na palasyo. Maroon pa kong kaunting luga, kukunin ko. May natitira pa akong lugaw, dali, pakainin si Bobby ng kaunti. May gatas ng kambing pa rin ako dito. Salamat, kapatid. Lihim madinala ng pamilya ko, gatas ng kambing. Hindi ko pa iyon nagalaw. Bilisan mo, ibigay mo na kay Baby. May natitira pa rin akong isang pakete ng beef jerky. Kakakapanganak mo lang, kailangan mong kumain ng karne para magkamil. Salamat, MGA 8. Ay, ang cute naman ng batang ito. Ikaf ba? Itong batang malaki ang ulo ang bumanggas. Pero seryoso, bakit siya may ganitong lakas? Halimaf ba Azia? Pero tingnan mo, sobrang cute naman. Hindi mukhang ganon. Hindi pwede. Hindi ko papayag. Naisipin nilang halimaw ang bata. Sila ang tagapagbigay ng swerte. Mga kapatid, hindi ko itatago sa inyo, kagabi na naginip ako. Sinabi ng Diyos ng langit na sila ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba sa mundo para harapin ang at narito sila para tulungan tayo, dito sa malamig na palasyo. Malampasan ang lahat ng hirap at pasakit. Kaya pala Diyos sila na bumaba dito, hindi nakapagtataka. Hinihintay natin ito ng matagal, dumating din ang magandang balita. 3 munting Diyos. Makaina-inahan, binuhos namin ang pag-ari namin sa hinaharap. Huwag niyo po sanang kalimutang mga ina-inahan niyo. Grave naman. Aliping babae ni Prinsesa Harum. Hindi kaya ng Prinsesa Harum na sa gabing madilim, inutusan ako magdala ng tagapagmana sa hari. Sino ang mag-akala bago lumaki ang tagapagmana? Pinatay na siya. Takot akong patayin rin kaya nakatakas ako dito sa malamig na palasyo. Nadetekta ang pangalawang anak. Matinding pagnanasa sa ama. Aktibahin ang side quest, ang pagkikita ng ama at anak. Gantimpala, i-unlock ang kakayahan ng pangalawang anak. Gusto niyang makita ang emperador na aso na yun. Mula noong gabing iyon, ang puso Keo ay naging hungkag. Kahit ang pinakamaganda sa palasyo ay nawalan ng kinang sa harapan mo. Kinahay mo ang puso Keo, ang kaluluwa Keo. Iniwan mo lang ang isang hungkag na katawan na nakaupo dito sa trono. Tinitingnan ko ang mga babae sa mundong. Wala ni isa ang may hahambing sa'yo. Ano mo gusto? Maclean Keo? Anak ko, 6 na buwan si consort siyang wala. Araw-araw nalulungkot dito. Anong klaseng asal yan? Hindi maaring mawala ng tagapagmana Woodin. Alam ng inyong ina na ayaw mo sa mga babae ng palasyo. Kahit nagyudos naike na magdala ng pangkat ng dalaga sa palasyo. Bukas, magdaraos ng pagpili ng asawa. Kailangan mong pumunta. Oh, ikalawa. Bakit kailangan mo makita ang tatay mong walang kwenta? Ako, ang nanay mo, nasa malamig na palasyo at di kayang paano pa kita madadala? Kahit na makalabas tayo ng palihim. Bago pa man tayo makarating sa tatay mo, kakainin na tayo ng buhay ng mga konsorte doon. Show us it. Ay naku, ikaw talagang mahal na anak. Isasama kita. Sapat na ba yon? Sinabi ng ina, tutuparin niya daralin Kira. Pero kailangang mga kokas sa ina, titignan lang natin siya mula sa malayo. Pagkatapos babalik na tayo. Ano mas... Ay, tanging mahal kong ina. Kung makita ko siya, Ama, espiritual na damdamin, darating din ang mas magaganda mong araw.
Dakila, tatlo. Maging mabait kayo, ha? Hindi kayo tinatakwil ni nanay. Isasama ni nanay si Bonso para makita ang tatay niyang walang kwenta, tapos babalik din agad. Dapat dalhin din si kuya. Kung sakaling may mangyari, may pangdepensa kami. Naalala ko, dito ako nagtago para tumakas. Totoo nga, andito pa rin ang butas ng aso. Wow. Ito na ba ang palasyo? Kung ikukumpara sa madilim na bilangguan. Haring pariso ito. Sino? Huwag kang magsalita. Tingnan mo takton. Tingnan naman. Ang asong empera, naghahanap na naman ng Naghahanap ng asawa. kapatid. Eke ka na dito? Kakapanganak mo, kung magkasakit ka, ang habang buhay ang epekto. AKO. Hatsing. Sino yan? Lumabaka. May problema. Dalhin ang mga bata sa lungga ng aso. Kapag nahuli, tapos na tayo. Paano ka na? Huwag alalahanin. Dolly. Pagbaiti, inang mahal. Taga-aling palasyo ka. Ange Lim, mon amant. Anong ginagawa mo rito? Pagulat sa inang mahal. AKO ay nag-apply. Bilang kanina po ay naligaw ako sa daan. Ale? Bakit tala ka sa listahan ng mga pangalan? Ang MGA mara mo? Medyo kahawig mo ang Yung namatay na si Ginang. kung makita man ito ng mahal na hari. Sige na. Dahil napili kang lumaho. Sumama ka na sa grupo, huwag ka nang maggagalpa. Limang taon nang nakaluklok ang hari, pero wala pa ring prinsip. Kung mabuntis ko ang anak ng hari, hindi ba't magiging rina ako? Ikaw naman parang walang inisip. Baka bago ka pa makarating sa hari, nalason ka na agad at nawalan ng bay. Deklarasyon. Ang pinakaselektadong dalaga ay humara. Tumingin sa akin ang mahal na hari. May problema ba sa mata mo? O baka may kuto ka sa katawan? Hindi, mahal na hari. Malyasag ak. Ano ba pumili ang mga tao rito? Ganito ba ang babae? Dapat humarap sa harapan ko. Dalhin ipalabas. Mahal na hari, napakalusog ko po, aking hari. Ipinayag. Ang susunod na batch ng mga kandidata ay maghanda na. Anak ko, nakapili ka na ng daan-daang kandidata. Mula sa mataba hanggang sa payat, wala man lang ni isa. Ang nagustuhan mo, Kung maganda sa ina Reyna, sila'y manatili. ganito ba talaga ang pagiging medyo maganda pala siya? Siguro hindi niya ako makikilala. Itinaas ang ulo. Itutuloy. Itinaas ang ulo. Tapos na. Makikilala na ako. Inutos ko sa'yo. Itinaas ang ulo. Ano ang pangalan mo? Sumasagot sa mahal na. Ang pangalan ko po ay Luo Yunmu. Luo Yunmo. Arang pamilyar ang pangalang ito. Nagita nabi Teo Dady? Biro lamang ito, kamahalan. Paano makakakita ang isang hamak na babae sa mukhang banal? Mukhang nagamali ang iniisip ko. Anak nagastyahan mo ba siya? Inalay ni Ina ang kanyang lakas para sa Ano tanggihan ang ganoong kabutihan? Sige, si Inalay. Medyo magkamukha kayo, maswerte ka talaga. Magandang hitsura ang meron ka. Paglingkuran mo ang emperor ngayong gabi, basta magdalang tao. Ikaw na ang oras ng pagpapala sa anak bilang ina. Hindi nga ba? Ganyan na ba ang napili? May 3 bata pa ako doon na naghihintay. Ano kung maging konsorte? Paano makakabalik sa Mag-alaga ng bata. Ano nangyari kay Yunmu? Bakit ikaw lang ang bumalik kasama? Siya ang nagtanggol sa amin. Nahuli ni Mama at dinala para sa pagpili ng mga Ano? Ang paglabas ng palasyo ng walang pahintulot ay mabigat na kasalanang ikamamata. Ang kawawa namang batang ito, ni hindi pa nga nakakainom ng gatas mula sa ina, mawawala na ang nanay niya.
Huwag tumakbo, huwag tumakbo. Ay, bumalik ka agad. Tapos na, lahat ay tapos na. Huwag magpanik. Ang tatlong bata ay mga tanda. Tiyak kong poprotektahan ko ang kanilang ina. Napakapalad ninyo, mahal na Rina. 2 taon nang hindi pumili ng bagong babae. Ang mahal na hari mula nang pumanaw si Rina Xiang. Kayo'y napili lamang kahapon. Ngunit agad kayong pinili. Kung magdadala ng princely blood, tiyak angat sa mataas na kalagayan. Huwag kang magbiro. Kakapanganak ko lang sa 3 niyang anak. Nasa panahong nagpapahinga. Kailangan makaisip ng paraan para makatakas sa malamig. Kapag hindi ako nakita ng mga bata, baka maubos na ang boses nila sa paggiyak. Bakit parang may naririnig akong umiyak talaga? May umiyak na si Dabaw. Tinatawag ang weird, parang may umiyak na bata sa labas. Hindi ito guni-guni. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, kaano nakarating dito? Reyna, kilala niyo ba ang mga batang ito? Hindi lang kilala. Narito na ang hari. Narito na ang hari. Dumating na siya. Patay tayo dito. Kung makita niya ang tatlong, Anong sasabihin ko? sabihin mo na lahat sila'y sarili. Meron na wallaby siya? Baka di ka upi at Nauna nang mahulog ang ulo ko. Wala nang pakialam. Tumakbo. Reyna, saan ka pupunta? Ano nagkaroon ng sanggol sa palasyo? Bakit tumakbo ka nang makita ako? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang hari ay nagtatanong sa'yo. Sino ba ang inyong ginong? Sino? Ano ang kanyang pinagmulan at saan galing ang batang ito? Zago, Maglakas loob ka lang magsinungaling ng isang. Puputulin ko ang ulo ng alipin na ikaw. hindi po alam ng alipin. Kakaasing na ko nga. Para maglingkod sa mahal na, hindi ko alam ang pinagmulan ni Ginang o ng bata. Walang silbi kayong lahat. Hanapin nyo agad para sa akin. Buti na lang, halos hindi na ako nakaligtas. Sabihin kayo lang, paano kayong 3 nakatakas? Sandali, paano kulang na isa? Iraw, nasaan si Bonso? Ama, nandito na ako. Ikaw, traidor na mas pabor pa sa iba kaysa sa pamilya. Mahal na hari, tanyon niyo. Sino ba ang batang ito at saan siya nanggaling? Mahal na hari, Ang batang ito, Mukhang gusto niyang magpabuhat sa inyo. ngumiti siya sa akin. Ama! Narinig MOBA? Tinawag naya kong Wala akong narinig, mahal na hari. pero mahal na hari. Ang kapal ng kilay at ang mga mata niya. Medyo kamukha niyo talaga. Ama, buhatin niyo ako. Narinig ko ulit ako. Itong maliit na tagas hangin na diaket. Totoo nga makakilala sila nitong ama niyang aso. Binabati kita, tagapag-host, sa misyon na mag-ama na pakikita. Natatanging abilidad ni Second Treasure. Ang gawing ginto kahit ano, ay aktibo na. Gawing ginto kahit ano, yayaman na tayo. Hindi pwede, kailangan mahuli ang Second Treasure. Dabaw, maging mabait ka at ibalik mo ang kapatid mo. Sige paani, titirahin ko sa ulo si Itay. Sige, Dabaw. May mamamatay tao, protektahan ng hari. Magaling ang pagkakagawa mo. Sa wakas, nakapaghiganti para kay inainahan. Sino? Mahal na hari. Bakit may isa pang bata rito? At saka, mukhang kamukha niyo rin po. Ibalik mo ang kapatid ko, aso. Mga walang silbi kayo, ni isang bata, hindi hanapin. Haluhugin ang buong Buhay, dapat kung patay, dapat makita kung hindi mahanap si Luffy at ang bata. Dalhin ang ulo ninyo sa Opo. ikalawang anak. Ako ang tunay mong ina. Ikaw ay laman na hulog mula sa katawan. Pwede kang walang, pero hindi pwedeng wala. Alan mo ba yan? Ang gwapo ni Ama, gusto ni ikalawang anak, mahalin siya. Pinilit ako ng sistema na maging reyna. Magkikita kami na aso ng emperador. Paano ipapaliwanag ang 3 bata? Sakit na ng ulo ko. Pagod na ako. Simula ng mga anak, hindi pa ako nakakatulog.
Pakiramdam ko malapit na akong bumagsak. Sige na lang, babalik muna ako sa malamig na... Di ko alam kung kumusta si Consort Luo at ang mahal na hari. Sana gabayan ako ng kung mapapanatili ba ang dugong maharlika. Nakadepende ito sa pagkakataong ito. Renaina. Ano? Tumakas si Luna, kasama ang 3 bagong silang nasanggol. Paano naman nangyari iyon? Nakita ko mismo, mahal na Reyna. Tutung tutu. Kasuklam-suklam sa dangal ng pamilya, huwag hayaang kumalat ang balita. Iyong tawagin ang tagapamahala ng seleksyon. Ako mismo ang maglilitis. Tercho, Malabong palasyo. hanapin agad para sa akin. Walang dapat palagpasin. Oh, n'ayant-indien. Dalhin niyo siya palabas. Patawarin niyo ako, Rina. Patawarin niyo ako. Ano ang gagawin natin? Hintayin pa natin saglit. Kapatid, Sa wakas, bumalik ka na. hindi copy na sak. Hindi ba't nagpunta ka para magbigay ng pagpipilian sa prinsesa? Bakit bumalik ka? Siege, ikwent. Dali. Gusto naming marinig. Sige, yumipaw ka, kapatid. Uminom ka ng... Ikwento mo na. Dito sa malamig na palasyo, nababaliw na kami sa inip. Inaantay namin ang mga bagong balita mula sa iyo. Kaya naman, kapatid, Ibibigay ko ang lahat para samahan kayong mga Noong nasa palasyo ako, hawak ko ang 3 bata habang mabilis na naglalakad sa palasyo. at pagkatapos, 2 kasambahay at bantay lumapit. Si Dabo sumipa bawat isa, napalipad sila. Tapos nakasalubong ko ang emperador na aso. Nandun siya. Buti na lang, si Dabo ay may likas na lakas. Kaya nakaligtas ng kaunti. kapatid, sobrang galing mo naman. Sa buwan ng hindi ka pa lubos na nakabawi. Pero napili ka na maging isa sa mga... Teka, parang hindi tama ito. Di ba't na ipakulong ka sa malamig na palasyo? Kung ganon, kilala ka pala ng emperor. Paano ka ulit napili? Mabait na kapatid. May tinatago ka ba sa amin? Habang tinitingnan ko ang 3 batang ito, lalo silang kamukha ng... Naku, Nasalita ako ng padalos-dalos. Sino yan? Sa utos ng Emperatrice Dowager, magsyasa sa malamig na palasyo. Bilisan at buksan ang pinto. naku, ang Imperatrice Dowager. 8, anong gagawin natin? Tapos na. Hinahanap nila tayo. Pag nahuli kami ng mga anak ko, tapos na ang lahat. Mga kapatid, kaya niyo bang hindi na makita ang mga inaanak niyo? Dalhin mo ang bata sa taguan. Kami na baha. Bilisan nyo, magtago na. Sa ilalim ng kama. Ari naman. Anong hangin ba ito? At nadala si Aling Mom. Nandito ka sa lugar na ito. Naalala na ba ako ng hari? Dadalhin ba niya ako sa palasyo? Ikaw ba eh? Li Jiao? Kayo na. Noon, ako ang pinakapaborito ng hari. Ang pinakamaganda sa Jiangnan. Si Li Jiu, naging ganito na lang ang itsura. Naku. Hindi talaga para sa tao ang lugar na ito, malamig at malungkot. Ang mga dating ganda ngayon lahat baliw na. MGA bini-bini. Matandang alipin. Narito ako ayon sa kautusan. Hinanap ang isang mahal na konkubina na may 3 anak. Mais nakita ba kayo? 3 anak? Dito sa aming malamig na bilangguan, ni isang daga, lahat babae. Paanong magkakaroon ng 3 mga anak ng emperador yon? Sino ang babae na nabuntis ng anak ng emperador? Papatayin ka o zizireng ka o ang mukha niya. Ako rin magbibigay ng prinsap sa emperor. Gusto ka o rin, tulong, yaya, dalhin mo ako sa emperador. Kaya kong mag-anak. Kaya kong mag-anak, malapad ang balakang ko, magaling akong mag-alat. Yaya, bitawan mo ako. Mga eti, ang galing niyo. Bilis. Anong tunog yon? Boses ng bata. Tabi. Ano ba yan, Debeo? Sinasabi mo may daga si nanay. Nakakatakot. Ikaw, paring Dios, takit ka pa. Daga, bilis and emo, ayan na, papunta na dito. Hindi ko na kaya. Ayak na AKO. Wow, maliit na daga. Ang cute.
Rito. Bakit may ginto dito? Hihit. Lower wrong. Ipinanganak ako sa Year of the... Bago pa ako pumasok sa Ito ang iniwang alaala ng nanay ko. Iraw. Paggalang kay Lola. Hiling sa harap ng Emperatrice. Magbigay ng magandang salita, ilabas ako sa malamig na palasyo. Handa akong ibigay. Si Emperor. Narinig ninyo. Anak ng Emperor sa tiyan ko ang tumatawag. pakinggan nyo. Nagdadala ako ng anak. Reyna Dowager ang naghahanap sa akin. Nagdadalang tao ako ng Ako rin, nagdadalang tao ako. Ako, Ako ang nagdadalang tao ng tatlong. ako. Bitawan ninyo ako. Kayong mga baliw. Itong lugar na ito. Paano magkakaroon ng bata dito? Ay, muntik na ako matakot ng sob. At gutom na rin ako. Pilis, pilis, pilis. Hugit na agad, Dolly. Buti na lang, mabilis ang reaksyon ni E. Kung hindi, nahuli na tayo. Sayang lang talaga yung gintong daga. Saan mo nakuha ang gintong dagang yan? Si Irbaw, reinkarnasyon ng Diyos Kayamanan. Kaya magawang ginto ang bato. Ikalawang anak. Ang bait talaga. Ina-inahan. Matagal hindi nagsusot ng ginto si ina-inahan. Tulungan mo si ina-inahan na makabago agad. Ito. Diyos ko. Tiyak napakaswerte na nito. Pero nanito tayo sa malamig na. Ang dami namang ginto, pero wala rin silbi. Babwa, babwa. Big Baby, Baby Hash 2, Baby Hash... Pakibilis at magpalakas agad. Oh, sige, MGA 8. Gudam na ang MGA bata. May natitira bang? Lugaw o gatas ng kambing o kahit ano? Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, kapat. Hintayin nyo, bibigyan kayo ni Ninang ng masarap na pagkain. Hey, kapatid. Tara, tulungan nyo ako magdala ng mga gamit. Dio Kao, Ange d'Aminito, Anobatu. Carne. Karne, to, o Diyos ka, bird's nest soup. 5 taon na akong di nakakain ito. Hey, kapatid. Gatas para sa inaanak ninyong bata. Ako na ang bahala. Saan galing ang mga bagay na ito? Ipinagpalit sa ginto kasama ang bantay. Yung ginto kasi, kayang-kayang magamit kahit saan. Gayon na may inaanak tayo. Kahit anong gusto natin, madali na. Hindalang yun. Nagpa-order ako ng damit at kumot, pero di pa dumarating. Sa tulong ng inaanak, gaganda ang buhay. Hindi ako mas mababa kaysa sa mga babae. Ang ating inampong anak ay may dalang swerte. Ang hirap na buhay natin, sa wakas ay natapos na. Ikaw, ikalawang anak. Talagang ikaw ang lambot ng puso ni nanay. Bilisan mo, yun mo, pakainin mo na ang bata ng gatas. Ikaw naman, ikatlong anak. Bakit hindi ka bumubuka ng bibig? Anong nangyari? Ang ikatlong anak na ito, ayaw bumuka ng bibig. Kahit noong binigyan ng lugaw, kareho pa rin. Diyos ko. Ang bata na to, 3 araw at 3 gabi nang walang kain. Sanbao. Sige na, mabait na, nana ka na puibiye? Batang ito, tigas ng ulo. Sa iba ay iyak, pero sa'yo lang kumakalma. Nung umalis ka ng palasyo, hindi siya nadala. Sa kakaiyak, napapaos na at hindi maamo. Tarang, 2, my lap pero kay yun mo lang kumakapit. Mukhang may Huwag naman sana. gusto niyang dumede sa nanay. Gata NG ina NGA. Na-detect ang matinding pagnanais ni Sanbao sa gatas ng ina. Nag-trigger ng side quest, pagpapasuso. Gantimpala na misyon. Pag-unlock ng kapangyarihan ni Sanbao. Pero, Wala akong gatas na ina. Kamusta? Nagkaroon ka ba ng gatas? Malapa. Wala pa rin kahit isang pata. Paano na to ngayon? Ang ugali ni, sobrang matigas ang ulo. Ang ate ko nung nanganak, walang gatas. Pumunta kay Lee, tinusok ng 2 karayom, at nagkaroon agad ng gatas sa Nasa malamig na palasyo tayo dito. Saan kaya tayo makakahanap ng manggagamot? MGA Capital. Baka mas mabuti pa tumakas tayo. Nasiraan ka na Paano makatakas? Ang pera ay kayang paikutin kahit ang demo. Bukod pa riyan. Nandiyan pa si Bao na pangalawa. Kapatid, itong batang matigas ang ulo, ikaw na ang bahala. Mga walang silbi. Hindi mahanap ang bata. Para saan ko ba kayo pinapakain? Patavarin kami, mahal na ha. Luoyin mo, sano kabiye talaga? Haring nayon lang, tiyo nagita. Ang anak mo. Bakit tinatawag niya akong ama? Ama, 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 ama. Ama, Narinig kayo, tinawag naya kong AMA. Anak. Nazen ka. Ang mahal na hari. Nagkaroon na naman ang kakaibang kilo. ama, tulungan mo ako. Pinipilit ako ni inay na maging ginto. Gusto niya akong itakas sa palasyo. Kung wala ka, hindi mo na ako makikita. Tumakas palabas ng palasyo. Ang lakas ng loob nila. Anak. Nazen ka. Agad na pupunta si ama. Sa gubat sa likod ng pintuan ng palasyo. Anak, hintayin mo ako.
Mahal na hari, saan po kayo pupunta? Huwag kang madaldal. Ang mahal na hari ito. Mukhang malubha ang sakit niya. Harangin sila para sa akin. Harangin sila para sa akin. Hinahabol tayo na emperador. Bilisan. Bilisan, bilisan, bilisan. Tayo na, kami ang haharap sa hari. Magmaniho. Habulan. Ibalik niyo sila sa akin. Opo, mahal na. Sa wakas, dumalaw ka. Mahal na, Kaya kung mga anak. isama ako pabalik sa palasyo. Mahal na, Dalhin niyo sila palayo agad. Mahal na hari, mahal na hari. Babalik ako para putulin ulo mo. Tara na. Daanin sa shortcut. Heyo. Apos na, nahuli tayo. Ang pagtakas sa palasyo ay tiyak na Anong ikinatatakot mo? Sa pinakamasama, maglalagala ang madilim at malungkot na cold. matagal na tayong sawa doon. paano nalaman ng emperador ng ganito kabilis at saktong natagpuan ito. Posible kaya. May traido sa ating grupo. Hindi ako. Ina, hindi po ako. Lagi po akong nasa tabi ninyo. Nagbigay ako ng ginto para makataka. Paanong magiging ako? Ay, Pasensya na, ako'y naging sobra. Pinakamahalagang misyon ay hanapin ang manggagamot para mapainom si Sanbao ng gatas. 8. Ganawan Pakaleo. malapit na, unahan lang. Haya. Lo yun mo. Ilan pa bang lihim ang itinatago mo? Ituchul si. Ho. Dr. Lee, tulong niyo po kami. Sino yan? Bakit nyo ginugulo ang matanda? Nasa gitna ng pahinga. Ang dakilang manggagamot. 3 araw-gabi ng ayaw kumain na anak ko. Gusto lang niya ng gatas ng pero AKO, wala akong gatas. Gusto ng bata ang gatas ng ina. Pero walang gatas si nanay. Nakakatuwa, talaga namang nakakatuwa. Ito. Ito ang pagsusuri gamit. Sili na manggagamot ay hindi. Ange l'abonnement. Manggagamot na li. Anong nangyari? May lunas PA? Ang katawan mo ay malinaw na parang bagong panganak matapos ang 10 buwang pagbubuntis. Pero bakit ang pulso mo ay parang isang dalagang walang karanasan? Tama na. Hindi ko pa nga naibigay ang aking unang halik. Pagkalipat ko, naging ina agad ako ng 3 bata. Ate, Si Sanggol ay nagugutom, manggagamot ng Diyos. Bilisan mo. Hintay na ng bata, hindi na kaya. simple line sa kit mo pero may aliment. Kung yan ay mahirap, basta ulitin ang pagsasama ng lalaki at babae. Tanggapin ang buong puso at isip ang pagiging ina. Akyat ng kusa ang gatas ng dibdib. Kapatid, nasaan ang ama? Hanapin mo siya. Hindi ko alam. Kaya't sa loob-loob ko, isa pa rin akong inosenteng dalaga. Ibig mong sabihin, ganito ka kawalang muwang tapos nagbuntis ka. Pero sa gitna ng liblib na lupa, Saan tayo hahanap ng lalaki? huwag na kayong umasa sa akin. Ako'y lampas na ng 80. Matagal nang nalayo ang puso ko sa tukso. Wala na akong magagawa. Luo yun mo. Tingnan kung saan ka pa makakataka. Abangan ang susunod na kabanata. Sabi mo lalaki. Lalaki agad dumating. At ang pinakamahalaga sa buong mundo pa. Tingnan, wala siyang daladalang gwardiya. Perpektong pagkakataon para kumilos. Huwag niyong sabihin. Wala nang tanong-tanong. Itali na siya kaagad. Anong binabalak nyo? Ano ang ginagawa nyo? Dati kami ang naglilingkod sa iyo. Palitan ka naming maglingkod sa amin. Ina-inahan, tutulungan kita. Napakagaling ang ginagawa mo, anak-anakan. Magkakababayhan, halika at itali siya. Anong ginagawa nyo? Talagang naglakas loob kayong naniniwala kayo nagugugulin ko. Kung itali na, anong ngayon? Dami namin, matatakot ba kami sa'yo? Kapatid na, bilisan ang paglilipat, paparating na ang kalaban. Pero, Buong pero, mawawala si Sanbao kung mag-aksaya ng oras. sige, Mga kapat, ilipat na siya sa karwahe. mahal na hari, patawad. Ang lakas ng loob mo. Ang gusto kayo lang ay ikaw. Wala kang karapatang magutos sa akin. Ang halik na ito, pamilyar.
Si S.I. Hearing Humo. Siya ang babae nung gabing iyon. 16 ako nang pumasok sa palasyo. Ang lasa ng emperador, Hindi ko pa nararanasan. 8. hindi kaya. Hindi pa rin naman ako napagbigyan na emperador. Ikaw rin naman, Isa ang mali kong nilutong putahe. naipadala na agad ako sa malamig na palasyo. Sinubukang maglagay ng pampalibog, pero bigo, kaya nandito. Baka naman itong hayop na Bukod kay Prinsesa Harum, wala na siyang ibang ginalaw. pwede namang hindi pa natuloy kay Prinsesa Harum. Katulad din siya ng kapatid natin. Sa unang pagkakataon din ito. Napakaganda ng tulong ko sa pagkakataong ito. Hindi maganda, paparating na ang mga Bakit sa ganitong oras pa? Mga kapatid, bantayan ang karwahe. Buhay na inaanak at iwan ko na sa inyo. Huwag kayong lumapit. Nasaan ang emperador? Hindi ko alam. Bitawan niyo ang Zabi ka o huwag dito. MGA Capital. Laban na! Huwag kang gumala. Lapit ka pa at papatayin kita. Ako ang paboritong konsorte ng emperador. Subukan niyo lumapi at ipapapatay ko kayo sa emperador. bituan mo. Hindi. Anong ginagawa mo? Pinilit mo ako. Tumidyo ka. Tumidyo ka. Paalisin mo lahat ng tao mo. Ikaw ang unang babae na nangahas manakot sa akin. Umalis kayong lahat. Pagbalik ko, hahanapin ko ang bayad mo. Ibigay mo agad ang bata sa akin. Sa wakas, maayos na. Sanbao. Ikaw talaga, ang tigas na ulo mo. Kanino ka nagmana? Pahintuin mo ang mga tao mo. Wala kang karapatang ito. Sige. Hindi mo papakawalan ang tao. Kung ganun, ipapaalam ko sa dakilang hari, kinidnap ko at sinubukan kontrolin. Subukan mo lang. Tingnan mo kung hindi ko gagawin. Tingnan natin kung paano kahaharapin ang korte, ang loob ng palasyo, at ang sambayanan. Ama! Nandito ako. ano na ang nangyari kay Sambal. Hindi na sayang ang Ito ang laban na ito. Dalhin silang lahat. Mahal na hari, nilabag mo ang salita. Nananawala. Tabunan ang kanilang bibig. Wala pang nagdangkang magbanta sa akin. Dalhin silang lahat. Itay, bakit mo tinalian si inay? Paidawan mo siya. Gusto ko lang na magkasama kayo ni inay. Itutuloy. Tapos na. wala na talaga. Kinuha na emperador ang bata. Magpapatulo ng dugo para malaman ang Kapag nalaman ng emperador na hindi siya tunay na ama, Tayo, wala nang pag-asa na may ligtas ang mga bata. Si Dabo at Erbao, kaya nila. Pero si Sanbao, sobra siyang nakadepende sa... Natakot ako na baka mapaiyak siya. Munting prinsipe. Maging matapa. Walang dapat ikatakot. Ako, bilang iyong dahan-dahan lang. Tinutusok ng bahagya upang matukoy kung tunay kang royal na dugo. SA hinaharap. Hindi mauubos ang karangyaan at yaman. Amang aso. Huwag hayaang galawin ng tao mo ang kapatid ko at kapatid na babae. Huwag kang magwala. Pakawalan mo si ina, kung hindi, babanggain ko palasyo mo. Subukin mo. Narito na ang Emperatrice Dowager. Ano ang balak mong gawin sa tatlong bata? Ana Reyna. Itong tatlong batang ito. Kawangis talaga niyan nung bata pa siya. Iraw ang lola. Mas malapit sa puso kaysa kay itay na parang ang ganda ni Lola. Yakap, Lola. Mahal ni Lola. Sino yon? Sino ang nagsasalita? Oh, Kayo. Nakikipag-usap ba kayo sa Ituchuloy? Ingat, Aini. Malakas ang mga batang ito. Humatres. Huwag niyo silang takutin. Aking mga mahal, hindi kayo sasaktan ni Lola. Kanina lang. Ay tawang tumawag kay Lola Tita. O akon ga, ako ang Anong problema? Sa akin mo sabihin, Ang tapang mo, pinuno. Mahal ka na Lola sobra. ang nanay montak.
Pinalaki ka ng maayos talaga. Ang yakap ni Lola. Napakasarap at mainit. Si Lola at ako, ang bunso rin, gusto kong yakapin. Yakapin. Laha yakapin. Ay nako, Isa pa pala itong maliit na prinsesa. Bakit umiyak ang bata ng ganito kalakas? Bakit ayaw magpahawak kay Lola? si bunso gusto lang ang nanay niya. Umiiyak siya kapag iba ang... Lola, tulungan si nanay. Itinapon ni ama si Ina sa kulungan. Hindi na makikita ni bunso si Ina at baka tuluyang pipi. Ay naku. Ang bata naman. Nakakadurog ng puso ni mahal na Rina ang iyak niya. Talayena mo muna siya. Thirchot. Hindi alam inay Ina. Ang babaeng iyon, hindi mapapatawa. Ikaw ang tunay na walang kapatawaran. Ikaw at ang buong pamilya mo, walang kapatawaran, aso ka. Buhay ka, akala mo ba hindi kita kayang galawin? Tama na. Anahin mo na ang bata. Takot na takot ako. Baka maluhat mahilo siya sa ayak. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Parang narinig ko si Sanbao na tinatawag ako. Umiyak siya ng tuloy-tuloy. Puro estranghero nasa paligid niya. Natakot siya. Gusto niya ako. Kailangan ako. Kasalanan ko ito. Ako ang hindi nakapagprotekta sa kanya. Talagang magkadikit ang damdamin ng mag-ina. Si Sanbao ang pinakamaliit. Siya rin ang pinakaduwag. Bukod ang gatas ni nanay, ayaw niyang inumin. Parang narinig kong umiyak si Sanbao. Ako rin, parang narinig kong umiyak si Sanbao. Parang konektado siya sa puso ko. Ang batang ito, habang-habang minamahal. Narinig ko rin. Sanbao, mabait ka, narito si Ninang. Huwag kang matakot. Si Tres na kayamanan, bumalik na. Si Tres na kayamanan. Peti na rin si unang kayamanan at pangalawang kayamanan. Buksan ang pinto. Tres na kayamanan. Narito si Mama. Talagang nakakatuwa. Kapag yakap na ni Mama, hindi na siya umiyak. Kasalanan lahat ni Mama. Hindi ibibigay ni Mama ang anak mo sa iba. Si Nanay poprotektahan. Nanay. Ang batang ito, nagsalita na. Katatapos lang tawagin akong nanay. Diyos ko, napakalit pa ng batang ito. Enito, asay Nanay. Huwag kang iyak, nanay. Si Sanbao, nawa kay Nanay. Hindi lang marunong magsalita ang batang ito. Ang bait mo talagang mag-alala. Ang batang ito ay konekado sa puso ng ina. Sa pilit na paraan. Nasabi niya ang lahat. Mama, Oh, sa mundo, walang kasing bait ang ina. Ang may ina, parang may perlas. Ang batang may ina, paang perlas. Sumisilip, sumiksik sa ina. Sumiksik sa yakap ni Mama. Ang kaligayahan ay di magtatagal. May karugong pa. AMA. Ew. Yakapin Montag ako, AMA. Maharlika. Ang dugo, nagaysa na. Ang tatlo ay mga tunay ninyong tagapagmana. Mabuti. Napaka-beauty. sabi ko na nga ba, itong tatlong bata. Kamukhang kamukha niya noong bata. Walang pinag-iba, parehas na parehas. Salamat sa pagpapala. Ang Wu Dynasty Nathan. May tagapagmana na. Anak talaga sila ng emperor. Kapatid, Di ba sabi mo, huwag nang isipin kung kanino. ligtas ang tatlong munting bata. Kapatid. Hindi mahalaga kung kanino ang bata. Lahat tayo bata. Tunay na ninang. Taos pusong minamahal ang tatlong munting kayamanan na ito. Ang mga araw na kasama sila. Ang pinakamasaya kong sandali mula nang pumasok ako sa palasyo. Kapatid. Dapat mong dalhin ang mga bata para makita sila ng mga ninang. Salamat, mga etes. Ibalik niyo ako sa palasyo. Mahal na hari. Nagsusumamo ako, patawarin mo ang mga ete namin. Huwag kang sumobra. Ginawa ko alang-alang sa bata. Pero sila rin naman ang nagalaga at Oo nga, itay. Ang dalang kayang si Ina, ang gata, ibinibigay sa amin ang karne na hindi niya kayang kainin. ibinibigay niya kay Inay para magpasuso. Nakikiusap ako sa'yo. Maari kang makaligtas, ngunit hindi sa kaparusahan. Lahat ay ipapatapon sa pita. Kung sino man maglakas loob, lumabas mo. Aparusahan ang buong angkan. Salamat sa biyaya ng iyong kamahalan. At ikaw din. Huwag isipin na ligtas ka dahil sa anak. Simulang ngayon, sasama pabalik sa palasyo, paalagaan ang AKO.
Hindi kita bibigyan ng titulo. Karaniwang babae. Salamat sa biyaya ng inyong titulo. Mahal kong kapatid, ang iyong paglisa, bagamat nakaalis ka sa Papasok ka sa isa pang bilangguan. Ang maglingkod sa hari ay tulad na magangga ka ng gusto. Uun ka, mga babae sa palasyo, parang ahas. Alam nilang may tatlo kang munting prinsip. Di alam paano nila kayo sasaktan. Siguraduhin mong protektahan. 8. alagaan mo ang Ang ating mahal na maliit na reyna. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Gagawin kayo. Kayo rin, alagaan ang sarili nyo dito. Tayong magkakapatid na babae. Kahit wala yung salawahang lalaki na iyon, dapat tayong magtulungan. Patunayan natin ang halaga natin. Gawin natin itong malamig na palasyo bilang sarili nating paraiso. Ito ang dala ni Erbao para sa inyo, mga ninang niya. Kainin at isuot ng maayos. Babalik-balik ako para makita kayo. imo. Hayaan niyong yakapin ng ina ang mga bata. Bini-bini yun mo. Ora na. Paalam, mga Sige imo. Umalis na tayo. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Gusto kayo ito. Maganda ba? Buntis na rin ako. Ako ang nagdadalang tao ng 3 kambal. Ako Engia. Paidawan mo kayo. Huwag kang lumapit. Lubos ng nasipsip ng mga kambal ang enerhiya ng unang gatas. Naunlock na ang kakayanan. Malawak na paningin, Malawak na paningin, matalas na pandinig. Malawak na paningin, matalas na pandinig. Akala ko magsisimula na sila magsalita ng maaga. Iyan ay dahil gipit. Napilitan lang, itinaas ako ni mama sa ulo mo. Oh, sige. Tingnan mo. Ang ganda ng kulay nito. Engia. Tingnan mo ito. Maganda rin ito. Ito ha. Para sa mahal kong prinsip. Bakit hindi bumabalik si Luoyun mo? Pumunta ka agad sa malamig. Huwag mo siyang hayaang muling Ang emperor, nagdala ng babae. Na may 3 anak na. Sa ganitong paraan, apos na tayong lahat. Hindi pwede. Kailangan nating mag-isip ng paan. Kapatid. Hindi ito ang tamang oras para mag-away tayo sa isa't isa. Diyos ko. Lahat ng nakikita at naririnig ni Sanbao, kaya kong maramdaman. Si Sanbao at ang kanyang tagapag-alaga ay magkaisa ang mag-ina, kaya mabahagi ng paningin at pandinig. ABA. Mabait na bata. Sa tulong mo, matutulungan si inay malaman ang kaaway. Hindi na matatakot harapin sila. Balang araw, mapapasayatin ang mundong ito. Mahal nari. Dalhin si Yun mo at ang 3 prinsap. Pagbati sa inyong kamahalan. Loyun mo, bakit hindi ka lumuhod sa harap ko? Binibining Yun mo, bilisan at lumuhod bilang gala. Luhat. Ibinuhos ko ang kalahati ng buhay ko. 9 na buwang nagdala ng bata, inanganak ang 3 anak mo. Gayon, nag-alaga pa rin ako, tapos utusan mo akong lumuhod. Hayop ka, Emperador. Karaniwang babae lang ako. Hayop na ama. May konsensya ka, Pabie? Inay nagdalang tao ng 10 buwan, hirap siya. Gayon, nasa pagbabang lakas pa. Mahina ang katawan niya, pinapatuwad mo siya. Ikaw ba'y tao pa? Subukan mong tawagin si inay ng asong ta. Sus, Barbara. Asong tatay. Asong tatay. Tingnan natin kung kaya mo kong talunin. Wala kang hiya. Mukhang kailangan mong disiplinahin. Ano nangyayari kay kamahalan? Bakit sinisigawan ang hangin? Peki galit na galit. Tay, huwag kang magalit naman. Huwag mong patulan si kuya. Si Bunso gusto ng yakap kay tatay. Yakap naman po, tatay, please. Sige. Tay dito na, yayak ha. Si tatay ang pinaka-best. Tay, galing kami kay nanay. Ang kinain namin galing kay nanay. Nung nasa malamig na palasyo si nanay. Di mayos kay Naya, hindi makasuot na mainit na damit. Ang hirap ng pinagdaan. Pinanganak kami. Itay, Huwag pilitin si inay na lumuhod. kung hindi, mauubusan ng nutrisyon si Bunso, kuya at kapatid magugutom hanggang mamatay. Itay, titiisin mo bang magutom kami?
Sige na, nakikita akong hindi maganda ang iyong kalagayan. Hindi ka pa sa susunod na makita mo, hindi mo na kailangang lumuhod. Salamat sa biyaya ng inyong kamahalan. Totoo, ang papuri ay laging tumatagos. Ang anak na babae ay munting kayamanan. Hindi ako niloko ng kasabihan, ang emperador ay mahilig pa rin sa ganito. Talaga namang nadadala Ang munting prinsesa ng kanyang tunay kang nagbibigay saya sa akin. Ang mga anak na inalagaan ay parang tubig na tinapon. Si Bunso mas malapit sa tatay niya. Ayaw ko ng asong tatay, gusto ko si nanay, si lola, at mga ninang ko. Nanay. Si Bunso, gusto lang naya as ay nanay. pinakamabuti talaga si Sambao. Napaka-boring talaga ng buhay dito sa palasyo. Masaya pa rin kapag kasama ang mga kapatid ko. Sambao. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga nakakatandang ina mo. Malapit na ang taglami, kailangan nating maghanda ng mas makapal na damit. Una. Medyo namimiss ko si Ete at yung 3 taon na yon. Ang saya talaga ng mga kapatid na babae. Masama, may kalaban sa bandang timog, 300 metro ang layo. Caliban. Samantalahin si Habang hindi pa siya binibigyan ng Kailangan bigyan ng leksyon. Tama, ipakita ang ating lakas. gayon, kailangan niya. Magbigay galang sa ating lahat ng isa-isa. Para hindi na siya maglakas loob na maghangad sa hari, angkop lang siyang maging yaya. Delikado. Hampas lupa, papunta sila sa kin. Umalis kayo. Huwag kang mag-alala, inay. Tatawag ako kay Itay. Itay, tulungan mo kami. Papatayin kami ni Madrasta kasama si Inay. Dali na. Isang araw na ito, Mahal na hari. laging hindi maayos ang desisyon. Ang mahalaga sa usaping ito. Sa palagay ko, Itay, tulungan kami. Masamang Madrasta gustong patayin kami at si Inay. pag-usapan natin ito sa ibang araw. Tapusin ang pulong. Anong nangyari? Hindi ka urin alam Narito rin si Lola. Ayos, nandito na lahat. Magpapakita lang ako ng kaunting drama. Pagbati, mahal na Rina. Nakita mo, Ange Mal, bakit hindi ka lumuhod? Saga kayo pa, mahal na rin, kakakapanganak ko lang. Mahina pa ang katawan ko. Pinahintulutan na hari na huwag yumuko. Tumayo na rin kayo. Yang hawak niyo ba? Prinsip at prinsesa, lumuhod. Parang sila ang lumuhod. Opo. Ang lakas ng loob mo. Binibigyan kita ng respeto, huwag mo itong abusuhin. Pati ikaw. Ang lakas na yelop mo, gusto mo bang magalsa? Kahit gustong parusahan ang alipin na inang reyna, dapat may dahilan naman, di ba? Ikaw na isa nga lang pangalan at mababang uri. Kailangan ko ba ng dahilan para paluin ka? Ano bea, yang parang. Mukhang laruan mula sa yakap ng kasambahay ang tumama. MJ ate, Tulong, tulong, bilis, tulungan niyo siya. Ate, kapal ng alipin, lakas ng loob, dahil may 3 na siyang anak, akala niya wala na tayong halaga. Ngayon, turuan siya ng leksyon. Limo mo, Zhao mo, ituro sa kanya ang alituntunin sa palasyo. Itumba niyo siya sa harap ko, paluhurin at pasambahin. Ano ang balak niyong gawin, mga prinsip at prinsesa ng hari? taksil ka. Huwag mong isipin dahil kailong pwede kang magyariaryan dito. Sa tingin kayo, mga ate, inggit lang kayo dahil hindi kayo makabuo ng anak, kaya halos mabaliw na kayo. Molly, hindi dahil hindi kayo makabuo, talagang hindi kayo gustong hawakan na mahal na hari. Lumampas na sa limit. Kunin ang anak niya. Turuan mo sila ng tamang asal. Huwag hawakan si Sanbao. Anong ginagawa ninyo? Huwag hawakan si Sanbao. Ibigay mo na. Sanbao, nasaan na ang tulong? Hindi na kaya ni nanay. Makulat kainan, Ang tulong ay papunta na sa hardin. Si Lola at si Tatay. mukhang nagmamadali na sila. May 10 segundo na lang at nandito na sila. Lahat makinig sa countdown ko. 3, 2, 1. Umiyak. Isang grupo ng mga masama. Hindi nila iniintindi ang batas. Susunod na kabanata. Malandi, umiyak ka ng walang silbi. Kunin ang 3 anak niya para turuan siya ng tamang asal. Huwag po. Ah, narito ang Reyna Ina. Renaina. Bakit narito ang rin? Narito ang hari. Hari? Hindi ba abala ang hari sa pag-aasikaso ng mga gawain? Anong ginagawa niyo? Bansaw. Itay. Nakakatakot yung masamang Reyna. Pag akyat nila, gusto nilang saktan si Inay at kunin kami.
Yung pangit na matandang yaya, gusto pa akong tusukin na karayom. Itay, kung dumating ka ng mas huli, tutusukin sigurado ng buhay si Bunso. Ano? Gusto nilang tusukin ng karay. Wala, mahal nari. Wala kami ginawa. Tutu, wala talaga. Halikayo, dalhin ang dalawang alipin palabas. Ugutan ng ulo. Mawa po kayo, mahal nari. Mawa po kayo, mahal na hari. Utos lahat ito ng Rina. Huwag umiyak, baby Debo. Nandito, asay Lola. Tingnan natin kung magtatangkang mang-api sa'yo. Sigs, sabihin, ano ba talaga ang nangyari? Bumalik kay Rina ina. Bumalik kay Maharaja. Ako Gusto kayo, ang utos sa lingkod na ito. Pero dahil may anak siya ng hari, hindi niya kami pinahinto. Malinaw na hindi niya kami ginagalang. Kaya naman. Ganon, Bie? Ano sa tingin mo? pasintabi sa inang Reyna. Nung manganak kay Sanbao sa palasyo, Nagkasakit ang aking katawan. talagang hirap na akong lumuhod. Mabait ang mahal na hari. Kaya't magalang na inalis ang pagluhod ko. Ngunit ilang konsorte ay ayaw at pinipilit akong lumuhod. Ipinaliwanag ko na ngunit hindi sila naniniwala. Pati tagapaglingkod ko sa palasyo nais parusahan. At pati ako ay balak nilang saktan. Patay na ang alipin, maliit na bagay lang. Pero ang prinsip at prinsesa, Sila ay dugong hari. kaya't ginawa ko ang lahat para protektahan ang mga bata. Buti na lang, dumating agad si mahal na hari. Sa tamang oras. Kang hindi, nakakatakot isipin ang maaaring nangyari. Mabuti na lang. Sa araw-araw sa loob ng Nag-away at naglalabanan ng hayag, pinipili kong magbulag-bulagan. nangahas kayong lantaran apihin ang ina ng tagapagmana. Pati tagapagmana ay pinupuntirya ninyo. Keo! Sawang-sawa na ba kayo Naiingit ba kayo sa kanya? Kahit sa malamig na palasyo, nagawa niya akong bigyan ng, sige, susundin ko ang nais, ipahayag utos. Ang mga babae tulad ni Lin, napakasama ng ugali. Inalipusta ang mga anak. Simula ngayon, binawi ang kanilang mga ipadala sa kulungan ng palasyo. Hanggang mamatay ay hindi Pagpalain mo ako, mahal na hari mawaka. Ang malamig na palasyo ay hindi lugar para sa tao. Mahal na hari, patawar nayo pikami. Sige, 3 ibon sa isang palaso, 3 pinakamakusog ang natapos agad. Mas lumakas pa ang grupo sa malamig na palasyo. Huwag nang umiyak. Anak Enge Hari, ganito na ang nangyari. Talagay kayo? Dapat nating bigyan si Yunmu ng posisyon. Kahit na pinakamababang ranggo ng konsorte, maiwasan na ang natitirang tao sa palasyo ay gamitin ang katayuan laban sa kanya. tama rin naman. Hindi maganda sa paglaki ng bata ang kalagayang sila mismo bilang mga prinsip at prinsesa. Pero ang ina nila ay gumagawa ng gawain ng isang ali. Paano mo sila ilalagay sa ganitong at paano sila matututo ng pag-ako ng malaking responsibilidad? Pero ina, ang babaeng ito ay sobrang tuso. At ako ay nagdududa na, may kinalaman ba ito sa kanya? Ama, Molly, paano mo nagawang mag-isip ng ganun tungkol kay ina? Umiyak kami dahil inaapi kami. Halos mamatay na kami dahil sa karayom, tapos pinaghihinalaan mo pa na nagpapanggap kami? Ama, ikaw ang pinakamalaking tanga sa mundo. May nakita ka bang sanggol na wala pang isang taon na marunong magsinungaling? Ama, siguradong hindi mo na kami mahal. Huwag kang umiyak, bunso. Kasalanan ito ni Ama. Ama, puro ka kalikoan. Sige na, isasalang alam ko na lang. Ikaw ang nagpalaki sa 3 prinsep at palaging taga-silbi lama. Hindi na aayon sa kaugal at hindi rin makakabuti sa paglaki. Ipagkakaloob ko sa ang ranggong marangal na ang samantalang manirahan sa ngunit tandaan mo ito mabuti. Ginawa ko ito para ikaw ay maging maayos at tahimik at sumunod sa iyong tungkulin. Huwag kang magmalasakit sa akin. Ayos, na-promote na. Magsimula bilang pinakamataas, maaring maging reyna. Salamat sa biyaya ng inyong kamahalan. KY Alipin. Naunawaan ko po ng lubusan, kamahalan. Ako at inyong kamahalan ay tulad ng langit at lupa. Ang lahat ng biyaya ngayong araw ay nagmula sa mga prinsip at prinsesa. Huwag mag-alala, kamahalan. Ako'y susunod ng tapat sa mga alituntunin na ibibigay ko ang lahat para turuan ang mga bata. Huwag mag-alala, mahal na hari. Hindi ko gagawin ang anumang labis na ayaw. Ngunit siya'y isang matalino at maingat na tao. Alam niya ang tamang diskarte. Naunawaan niya na hindi maaring magmadali, mas mainam siya. Sa mga mangmang na puro selosan lamang ang alam. Balang araw maipapasa sa kanya ang pangangalaga na Siya ang maaaring mga siwarito. magiging maganda itong pagpipilian. Mahal na hari. Mahal, na Reina. Ang 3 munting prinsip-prinsesa, matagal nang isinilang ngunit wala pang pangalan. Gayon dito mismo. Bakit hindi natin sila bigyan ng mga pangalan? Ayon din ang naisip kayo. Aking anak, may naisip ka na biye? Tila ikaw ay Ang matay kasing liwanag ng buwan. mabait at maganda tulad ng isang ginto. Tawagin na lang natin siyang Xiaomingyu. Sana sa hinaharap,
Ang puso mo ay kasing linaw ng buwan. Papa. Ming Yue, ang ganda ng tunog. Ayoko nang bigyan ako ng pangalan na Na gantong pangalan. Paano ka nakapangahas? Siya ang iyong amahari. Pero ang sarili mong ama, ganito kakapangahas. Walang modo. Hintayin ko na matutunan mong magsalita maayos. Kung magpapatuloy, babatukin kita ng to do. Itong pasaway na bata, magbigay ng pangalan. Ako na ang magpapangalan. Bakit di naitanggapin? Ikaw, makulit na unggoy, talagang buhay na buhay ka. Sa hinaharap. Kailangang protektahan ang mga kapatid. Dahil sa tawag. Si Xiao Qing-yi, pagpala ng langit. Matapang at mapagbigay. Si Sanbao ang pinakamalapit. Ikaw na ang magbigay ng pangalan niya. Salamat, mahal na hari. San Bao. Nanay, sana sa hinaharap ay ligtas ka at mapayapa. Malaya at masaya. Tatawagin kitang Xiao Yuan, AOSBA? Ang ganda, nanay. Kayong tatlo, sumama na kay nanay ng matagal, nalantad sa araw at ulan. Sa wakas, nagkaroon na rin na matatawag na pangalan. Nanay, hindi maganda ang balita. Tagakulog na luo, ginawang mahal na hari at pinatira sa Yilan Palace. Nasaan na ang mga hangal na sinalifi? Ipinatapon sila sa malamig na palasyo. Galit na galit ang kanyang kamahalan. Ah, mabuti. Mukhang minamali ko ang babaeng ito na umahon mula sa malamig na palasyo. Talagang may kakaibang abilidad siya. Mahal na rin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nanganak na 3 prinsipe-prinsesa ng sabay. At ngayon, may opisyal na siyang titulo. Kung magpatuloy ito ng ganito. Hindi ba siya magiging Majiging Emperatrice? Emperatrice. Ange Palacio. Hindi naman emperatrice ang nasusunod dito, Xiao Anzi. Ginang, ano ang inyong kautusan? Ginang, ano ang inyong gusto? Ange Palacio. Tahimik at malungkot. Hindi naman interesado ang mahal na hari sa ganitong mga bagay. Itong bagong lolang gererong ito. Napakabata pa niya. Baka hindi kayanin ang lungkot at pangungulila. Alam mo na Ange Gagawan, di ba? Naunawaan ko po, Ginoo, sisiguraduhin namin na maginhawa at malibang siya. Huwag magmadali. Bago pumanta. Unahin niyo munang alagaan ang inyong reyna. Reyna, Sa pagkakataong ito, Hindi niyo nababalak kumakas. noong huli kayong tumakas, kami ang nasisi sa pagkukulang. Lahat kami naparusahan na palo. Ah, hindi na. Hindi na talaga. Sa pagkakataong ito. At sa hinaharap, hindi na rin Are. Sino? sa mahal na ginang. Ako si Liwangko Reyna, utusan sa palasyo na Xiao Anzi. Nalaman ni Reyna Liwangko ang tungkol sa inyong promosyon. Nagpadala siya ng kakanin bilang pagbati, bilang pagdiriwang. Reyna Liwangko. Ang Reyna na walang presensya, ngunit sa pagbagsak nila Dili. Ang babaeng nanatili sa mataas na posisyon. Bigla ang magiliw. Maliban kung may masamang balak. Pero ang boses na inuko na ito, ang ganda pakinggan. Hindi kasing talas na ibang karaniwang lingkod. Punta ka, imbitahin Ginoong Xiao An na pumasok. Oh. Pumasok po kayo, Ginoong Eunuko. Ang yunuko na to. Hindi ba't masyado namang gwapo ang hitsura niya? Etituloy, Mahal na rin na. Maaga pa ang oras. Paano kung dalhin ko ang 3 prinsip sa labas? para makalanghap ng sariwang hangin at maglibot. Sa ganitong dilim, dadalhin mo sila sa labas? Para ba makagat na malamok? Ako Y. Bakit nakatitig kay Yunuko Xiaoan? Reyna, ang kakanin na ito, bagong gawa sa kusina ng palasyo, mainit-init pa. Sinabi pa ni mahal na konsorte na tikman ninyo habang mainit. Ang init nito ah. Grabe ang katawan niya. Parang modelo. Ito, hindi normal ang aliping ito ah. Paano nagkaroon ng ganitong katawan ang isang alipin? Reyna, tikman nayo pa. Anong ibig sabihin nito? Ang alipin ba na ito ay nanunuyo sa akin? Nahili na. Reyna, Ang kapal na mukha mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumapit sa akin? patawad pa, Reyna. Reyna, ang inyong kagandahan ay parang diyosa ng langit. Kaya nga't hindi napigilan ng alipin ang sarili.
Alam ko pong nagkamali ako. Patawad pa, mahal na. Napakagaling naman na isang kaawa-awang inuko. Ang galing na acting, ang husay ng galaw. Halatang sinanay ng profesional. Talagang may talento sa kamay ni Consorte Liu, ha? Paano makakapanlaban ang mga babaeng tago sa palasyo na hindi makita ang emperador? Ang gawapo mama, na marunong pang manuyo. Umalis ka, kung mangyari ulit ito. Piputulin kayo kay Mayamo. Opo. Alis na po ako agad. Salamat sa awa, mahal na Reyna. Bakit ang bilis mong gumali? Hindi naging maayos ang lahat. Saglit lang, mahal na. Ang ladilo talagang mas matalino kumpara kina Consorte Lee. Mahilig magkunwari at nagpapakahinhin, pero ako ang inuna sa masalimuot na. Kaya mo pia basya makya? Huwag kayong mag-alala. Klaseng babae, marami na akong nakilala. Gusto lang nilang magpakita ng mataas na po. Sa totoo lang, malungkot sila sa malalim na parte ng sa loob nila, mas mahilig pa sila, hindi tatagal ng 3 araw. Matutulungan ko kayong makuha siya. At siguradong magiging sunod-sunuran siya sa akin. Okay. Hintayin kanyang makuha siya. Itong palasyo. Magiging mga tautauhan natin. Sa oras na yon, ako ang magiging reyna. Ikaw namang. Ikaw ang magiging. Walang korona na emperador ng palasyo. Ay naku, Sambao, ang susunod na mga salita, hindi mo na pwedeng makita, hindi angkop para sa bata. Ako na. Hindi ko akalain, ang Consort Liu ay ganito pala kaloko. Saan siya naghanap ng normal na unach? Hindi ito simpleng unach. Isa itong espesyal na kasamang unach para sa kanya. Para sa ibang consort. Ginagamit para sa pag-alaga ng mga suliranin nila. Sa narinig ko, halos lahat ng consort sa palasyo ay nabihag na niya. Kung ganun, si Xiao Jingyan, ang aso na emperor, napuno ng berde ang ulo dahil sa peking unach. Grave talaga. Ang Dios KO. Paano kung malaman ito ni Xiao Jingyan? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Baka naman magliligpit siya ng buong palasyo sa galit. Dumating na ang emperador. Dumating na ang emperador. Ang inyong alipin ay nagpupugay sa inyong kamahalan. Ang tindi ng kahihiyan na ito, parang mas mataas pa ang binatbat kaysa sa hate niya. Ang emperador na ito, parang nakakawa din. Anong class ng tingin iyan ang binabato mo kay ako? Sa tugon sa inyong kamahalan, sa tingin ko po ay kayo, dakilang kataas-taas ang anak ng langit. Araw-araw abala sa dami ng gawain, pagod na pagod at ubos na ang lakas. Sa palasyo, hindi may iwasan. Hindi may iwasan ano? Niloloko, mo, ako? Hindi po ako maglalakas loob. Nagtataka lang, pa-AK. Anong hangin ang nagdala dito, mahal na hari? Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan. AKO na yon. Hindi ako para magtanong ng pabor sa'yo. Ngayong araw, pumunta ako sa bulwagan ng sadaan. Humiling ako ng mga agimat ng kaligtasan. Hiniling ko ang kanilang kaligtasan. Ama, kawawa ka naman. Liwanag ng buwan, Mingyu. Ano ang sinabi mo tungkol kay ama? Dahil iyan sa mga tiwaling madrasta. Na ginawa sa'yo. Mahal na hari, ang ibig sabihin ni Erbao ay nag-alala siya sa'yo. Araw-araw, abala ang kanyang kamahalan sa walang katapusang mga gawain. Pagod na pagod ngunit iniisip ka pa rin niya. Nagdasal pa siya ng anting-anting pa. Si Erbao, nag-alala talaga siya. Inaantig siya sa pagod mo. Rudy Nalen, halos sumambulat na ang kalangitan. Tingnan mo ang mukha na emperador, walang kamuwang-muwang. Ganaman. Sa dami ng concubine sa palasyo, wala siyang interes at bihira bumisita. Kaya naman pala nabigyan ng pagkakataon ang peking eunuko. Kung sabihin ko kay Haring Xiao Jinyan ang lahat ng ito, hindi ba? Ako na lang ang natitirang consort sa palasyo. Kung ganon, ang pwesto ng reyna. Kung wala ng iba, alis muna, AK. Ama, huwag umalis. Gusto ni Mingyue na yakapin mo siya habang natutulog. Walang buti ang isang ama. Ang anak na may ama ay parang kayamanang mahigpit yakap ni ama. Ipuputol pansamantala. Walang kasing buti ang isang ama. Ang anak na may ama ay parang kayamang yakap. Sa bisig ni Itay, di matatapos ang ligaya. Ay bata ka. Saan mo natutunan yan? Ang galing mo namang mapakasaya si ama. Ang talino mo, malit na birdet sa. Kinanta ni Inay sa'yo ang walang katulad si nanay, pero ikaw naman. Binago mo ang kanta para lang pa-impress si Itay. Itay, dito ka na kasi.
Malaki naman ang kama ni inay. Kasya 5 miyembro ng pamilya, masaya't mainit. Ayoko. Ayoko na makasama kaya may aso. Ayoko matulog kasama siya. Kaya, natutulog sa gabi, hindi mapakali. Baka gumalaw ako ng hindi, may tulak ko siya pababa sa kama. Sa tingin ko, itong batang ito, kailangan ng disiplina. Ang hitsura na emperador na nagtatampo, ang cute naman. Tingnan mo kung paano kita bibiro ulit. Mahal na hari, hindi na maaga ang oras. Bakit hindi kita hanapan na mag-alaga sa iyo? Maligo, magpalit ng damit at magpakulo ng Maganda para mawala ang pagod. luo yun mo. Sinabi kayo sa'yo, kinana. Huwag kang mag-isip ng masama tungkol sa akin. Pasensya na, hindi ko ito naisip na maayos. Ang dami ng pinangangasiwaan ninyo, mahal na hari. Talagang kailangan ninyo na maayos na pahinga. Panatilihing malinis at maayos ang sarili, yun ang nararapat. Anong ibig sabihin ng tingin niya? Nausea esayakin? Ibig sabihin ba nito hindi ko kaya? Walang haya kung aalis ako ngayon ng ganito. Saan ko itatago ang aking reputasyon? Patakbuhin ang tubig. Ngayon, ipapakita ko sa iyong palasyo ng ilan. Magpahinga na. Anong nangyayari? Nagbiviral ang AKO, pero siya naman ang nagpagoyo. Hindi kaya ang makulit na emperador ay mahilig pala sa pa-hard to get. Mahal na hari. Ayon ba ang temperatura ng tubig? Noong nakaraan, nagmamadali kaya hindi ko napansin. Pero ngayon, ang katawan na makulit na emperador. Talagang may dating pala. Magbihis. Fake it? Kanina, ang tapang mong tumingin ng palihim. Ngayon, nahihiya ka na. Hamarap ka. Tingnan mo ako. Ano bang nangyari sa emperor na to? Pabongga at pabukad na pang piko. Nagliligawan na ba? O baka naman may mali siyang nakain? Tara nandiyan kita. Bakit noong gabing iyon sa silid ni Xiangfi, ang ipinagbubuntis niyang anak ng drago ay mula sa iyong sinapupunan lumabas? Mahal na hari, mahaba ang kwento nito. Isuot mo muna ang damit mo, saka natin usapan. Sige na, ikaw ang magbihis sa akin. Oh siya, sige. Itong emperador na matindi ang galit sa mga baba. Ano kaya ang sumanib sa kanyang ngayong araw? Bakit ka parang naging kakaiba? Nayon, tingnan mo ang mga mata ko. Sagin mo ang kung maglalakas loob kang magsinungaling. Hindi mag-aatubiling ipatapon ka sa kulungan. Para magkakasama na kayo agad ng kapatid mo. Tapos na, hindi ko na kaya magpalusot. Pangangailangan na itong buhay at mga bata. Wala akong magagawa, kailangan ko na magsabi ng totoo. Mahal na hari, sasagadin kayo. Ako po ay lihim na pinasok sa palasyo ni Reyna Xiangfi. Magkasama kaming lumaki simula pagkabata. Gaya na magkapatid ang aming damdamin. Mahal na mahal niya po kayo at nais niyang magkaanak para sa inyo. Upang mapalakas ang inyong pagmamahal sa kanya. Pero ano? Pero, ipinanganak siyang baog, hindi maaaring magdalang sanggol na tagapagmana ng trono. Vague? Mahalaga ang bagay na ito. Hindi ko magawang itago ang katotohanan. Noong gabing iyon sa palasyo ni Harum Scarum, ang nasa piling ko mula simula hanggang wakas ay ikaw pala. Paganay kayo. Hindi ko inaasahan. Ang nag-iisang babaeng natikman ko at nagbigay ng supling sa akin, siya pala. Si Consort Lo. Nilihim niya sa akin ang malaking lihim. Ine, yung kwento mo kagabi tungkol sa prinsesa na yelo, hindi mo pa natapos. Ano nangyari sa masamang reyna? Sige, ipagpapatuloy ni inay ang kwento. Ang reyna naging isang matandang babae na nagbebenta ng lason na mansanas. Nanay, gusto kong uminom ng gatas ni Lola. Itituloy. Siya. Hindi ba kagabi kaya manam? Pagkagising mo, inumin mo ulit. Matulog ka, Papa. Gusto ni Mingyu kang yakapin habang natutulog. Sige, yakapin kita and I papa. Pagkatapos, si Snow White kinain ang lason na mansanas. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Anti-unti siyang nawalan na hininga. Ang kwento ng dayuhang bayan, kakaiba talaga.
Ang prinsap ay gumamit ng tunay para gisingin ang prinsesa. Ganito ba pakiramdam ng tahanan? Ama, Ina, kayo ay magkasama habang buhay ha. Ama ng aso, hindi pwede. Hindi pwede silang galitin si ina. Sa mundo, ang ina ang pinakamahalaga. Ang anak na may ina, tulad ng isang kayamanan. Ikaw talagang bata ka. Bakit puro nanay lang ang kinikilala mo? Xiao Jingyan. Ang dami mo ng suot na berde sombrero sa ulo mo. Parang bandok na sa dami. Berde sombrero. Mahal na hari. Tungkol sa Jiangnan na lugar. Berde sombrero. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Panaginip lang ba o may ibig ipahiwati? Bakit naman berde ang sombrero? Hindi ko binigo ang palasyo. Baka naman, Mahal na hari. Nakikinig pa ba kayo? Mahal na hari. ang bagay na ito. Ikaw at ang kagawaran ng gawin. At ang pangalawang mag-usap muna. Gumawa ng isang plano at nayon. Ngayon, medyo pagod ako. Umuwi muna tayo. Reyna, Kahapon, ako nagkasala ng kawalangal dahil sa kagandahan ng Reyna na Diyos. Hindi napigilan ang sarili at gumawa ng labis. Nayon, dumating upang humingi ng tawad. Muley. na labis na sobra ang nagawa. Birdie ang sombrero. Hindi kaya. Parang pamilyar ang yunuko na ito. Bakit kikiramdam ko? Nakita ko siya sa paligid ng palasyo, Nina, at iba pang mga concubine. Hindi na kailangan. Tinatanggap ang kagandahang loob ni Ginoong Xiaoan. Umalis ka. Ano ang balak mo? Reyna, ang palasyo sa likod. Napakalungkot at malamig dito. Bakit mo pa sinusubukang tiisin? Mas mabuti kung hayaan nyo ang alipin na maglingkod sa inyo. Siguradong may bigay ko sa inyo. Mas nangingibabaw kaysa sa langit. Ang lakas ng loob mo. May tao ba diyan? Reyna, kahit sumigaw ka, wala itong magagawa. Buong palasyo ng Yilan, loob at labas, ay inayos na ng alagad kung si anong Eranay Reyna Lu. Huwag kang mahal. Ako, si anong maliit ang magpapalasap sa iyo ng kiliti ng kaligayahan, mas higit pa sa malamig na puso ng emperador. Mas magaling pa ako. Ang galing ng plano mo. Napakapangahas mo na binili mo lahat ng mga tao sa paligid ko. Ikaw at si Consorte Lee. Napakalawak ng impluensya ninyo. Ang birding Yun pala ang tinutukoy. aliping yunuko, paano niya? Nagawa ang ganito kalaking kasalanan? Mamahal na hari. Abangan ang susunod. Mamahal na hari. Ang lakas ng loob mong bastusin ang ina ko. Gusto mo mamatay? Kamahalan. Paano kang napunta rito? MGA Tao. Hilahin ang asong alipin na yan. Parusahan ng kamatayan sa Sandal. Kamahalan. pamandahan. Nagmamakaawa ka para sa iyuno. Amahalan. Kamahalan. Bagamat madali siyang patayin. Ngunit tiyak na mag-alarmo ito. Higit pa roon, kapag kumalat ang balita, masisira din ang karangalan ng Maharlika. Ako po ay may isang mungkahi. Saish, sabihin mo, Mas mabuti pa, mahal na hari, na makunwari kayong walang nangyari. gusto mo bang ikaw arang walang nangyari. Huwag magmadali, mahal na hari. Ang taong ito ay nasa loob ng palasyo. Tiyak na maraming mga konsorte ang may lihim na kaugnayan sa kanya. Kung sa pag-alaga niya sa mga konsorte, ay magpadala ng tao upang lihim na mahuli siya at ang mga konsorteng may kaugnayan sa kanya. Lihim silang patahimikin. Mapapanatili ang inyong reputasyon, mahal na hari, at mahuhuli ang lahat sa isang gala. Pero paano ko? Subaybayan ang bawat kilos niya nang hindi niya nalalaman. May tatlong paraan. Siya. Tingnan mo, tingnan natin ang galing na anak natin. Paumanhin, mahal na Reyna. Sa pagkakataong ito, dahil kay Consort Liu, patawarin kita. Ngunit kung maulit pa, hindi na ako magpapatawa. Salamat, salamat sa inyo, mahal na Reyna. Xiaoansi.
Siguraduhin mong alagaan mo na maayos ang Huwag kayong mag-alala, mahal na Rina. may nangyayari kay Wang Mayren. Kimalos na. May nangyayari rin kay Lee Karen. Kimalos na. May nangyari kay Gifison, kumilos na. Opo. Grave naman. Isang araw 3 konsorte ang binisita. Talagang abala siya. Ang sombrero mong berde, mahal na parang abot na sa taas ng Mount Everest. Mahal na hari, patawad pa. Mahal na Hari. Hindi niyo ba gustong silipin sila sa huli? Hindi sila karapat-dapat. Patayin lahat sila. Paano mamamatay ito? Piliin nyo na lang. Ayaw ko. Ayaw kong mamatay. Emperador na walang anong karapatang patayin kami, naghahanap kami na eunuko. Dahil sayaw, hindi mo kami pinapansin. Asong emperador, hindi mo kaya ibang lalaki magmahal sa akin. Ano na mali sa atin? Patayin. Mahal na Hari. Hindi sana ako magsasalita pa. Pero ang mga konsorte, ganito ang ginagawa. Baka wala silang magawa kundi ito. Walang magawa. Ang ibig mong sabihin ay, may balak ka rin bang ganito? Gusto niyo bang marinig ang totoo o kasinungalingan? Siyempre ang totoo. Kung ako sa palasyo ay napabayaan ng dekada, ang kalungkutan ay abot hanggang kaluluwa. Sa panahong iyon, may isang aliping matapang ngunit banayad at malambing. Kaya, malaki ang posibilidad na magiging katulad din nila. Titular. Pag-isipan niyo po iyon, mahal na, bago sila pumasok sa palasyo, sino sa kanila ang hindi galing sa marangal na tinatamasa ang lahat ng pagmamahal. Pero pagkatapos nilang pumasok sa palasyo, kailan pinagukulan ng pansin kahit saglit? May pinaboran ka ba kahit isa sa kanila? Hindi sila ipinadala sa malamlam na bahagi ng palasyo dahil sa pagkakamay o kaya'y taon na pagdurusa sa pagkabiyuda ng buhay kung sasabihin ng masakit. Ang naranasan nilang gayon. Hindi ba't ikaw rin ang nagtulak sa kanila sa ganito? Mangahas kang magsalita ng ganito sa akin. Ikaw ang una. Loyin mo. Napakalakas talaga ng loob mo. Ang masakit na katotohanan. Ikaw, Hari, ang nagpahayag na makinig ng katotohanan. Kaya kung magbuhat ng bangko. Kung gusto mong marinig, pwede kong sabihin gayon. Sa susunod, ganito rin sa akin. Pwede lang magsabi ng totoo. Ito ang emperador. Nagpalit na ng kasarian. Hindi man lang nagalit. Hinayaan akong magsabi ng totoo mulang gayon. Gustong-gusto na emperador ang diretsahang usapan. Nayon, wala nang sinuman ang makakapanakit sa anak ko. Mahal na Reyna, narito na ako. Ay, ang kakaiba. Bakit ang tahimik ngayon? Hindi maganda ito. Reyna, Ginoong and Xiaozhu. Dumating ka sa tamang panahon. Sa susunod, mas malala pa ang kalagayan kaysa sa Rina. Dallin siya. Reyna, iligtas. Reyna, Ang bilis naman nabawasan ng mga tao sa palasyo. Medyo nakakabagot na nga. Pero, buti na lang andiyan kayong 3 malilikot na bata para samahan si inay. Kaya hindi masyadong nakakainit. Kagabi, yung tatay ninyong parang aso. Mahal na Hari, bakit kayo? Nandito na naman kayo? bake it? Hindi ba tinatanggap si ako dito? Hindi po ako maglalakas loob. Kung ako ay napabayaan sa palasyo ng ilang dekada, ang kalungkutan ay babalot sa aking kaluluwa. Sa panahong iyon, kung may isang alipin na matapang ngunit banayad. Kayo, malamang magiging katulad din ako nila. Siya, madalas dumadalaw nitong araw. Baka natatakot siyang maging katulad ng ibang mga reyna? Bigyan siya ng berdeng sombrero. Kaya araw-araw siyang nagbabantay sa akin. Huwag kang magkamali ng ini. AKO. Miss KO lang SI. Itay, ang bait mo talaga. Gusto ko lagi akong kayakap ni Itay tuwing gabi. Ngayong gabi, kasama na naman. Siya ang kasama matulog, ang kulit talaga niya. Mama, gusto kong uminom ng gatas ni Lola. Ako rin, gusto ko rin uminom.
Pakainin mo na ang ba? Hindi naman bago ito. Dalawang baby. Ikaw ba ang humawak sa baywang na nanay? Halon mo. Hindi kaya. Baka naman itong hayop na emperador. Nagpapakita ng libog. Nanay, Magwento. Sige. Nanay, ngayong araw magkukwento ako sa inyo na. Kwento ni Pinocchio. Noong unang panahon, may isang maliit na kahoy na manika. Bakit kaya? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Isang hawak lang. Parang magnanakaw ang pakiramdam. Nakakahiya naman ito. Ang sinungaling. Lalawit daw ang ilong. Ha, sinungaling daw, lalawit ang ilong. Yung mga matatandang opisyal sa korte. Dapat umabot na sa harap ng trono ko ang ilong nila. Kahit bata ang kwento, may konting dating din naman. Ang sahap pakinggan, nakakaantok pa. Makheng. Tunay ngang nakatulog siya. Ang itsura habang medyo guwapo rin. Kadalasan sa gabi hindi umihi. Bawal pakainin ng sobrang gatas bago matulog itong dalawang maliit na salbahe. Ayaw talagang magsuot ng lampin. May tubig. May mga trader na gustong saktan ang hari. Bakit may tubig? Ano nung nangyari? May amoy pa. Si Dabaw at si Sambaw ang umihi sa kama. Hindi sila sanay magsuot ng lampin. Ihin ka sa mukha mo. Itong dalawang pasaway na ito, nasaan ang lampin? Nandiyan. Nasa aparador na yan. Lampin. Kamahalan. Mas mabuti po siguro kung hugasan niyo muna ang mukha niyo para di kumalat kung saan-saan. Kung ako'y napabayaan sa palasyo ng ilang dekada, kalungkutan ang lalalim hanggang sa buto. Sa panahong iyon, lilitaw ang isang kasambahay na may lakas ng loob pero banayad ang puso. Kaya, malaki ang posibilidad na kagaya nila ako. Hindi ko hahayaan na mangyari ang ganoong bagay. Basang-basa na rin ang damit mo. Sabay na tayong maghugas. Ayos lang hihintayin ko na lang matapos si mahal na hari kasama ang mga bata. Sa harap ko mismo. Ano nung pinapakitang drama, yan sa harap ko. Mahal na hari, ano ang balak ninyong gawin? Prinsipe. Masama na ang balita mula sa kabisera, kapatid mong si Consort Liu pumanaw. Anong sabi mo? Nasa palasyo siya palagi. Paano siya mamamatay? Siya'y pinatay sa utos ng mahal na hari. Pinate? Bakit pinatawan ng kamatayan? Ano ang malaki niyang kasalanan? Hindi malinaw ang detalye sa akin. Ang alam kaulang, halos lahat ng mga rina sa palasyo, pinatawan ng kamatayan. Mali Banase. Nagsilang ng tatlong prinsip, si Rina Lu. Ang kamatayan ng mga rina sa palasyo ay konektado sa kanya. Luo Yunmu. Sijlang. Xiao Jingyan. Nagawa pa sa babaeng ito. Patayin kapatid ko, wasakin palasyo. Maghanda ng hukbo. Sumama sa akin sa Maynila. Mahal na hari. Maglalakas loob akong magtanong. Ang kapatid kong si Consort Liu, ano ang kanyang kasalanan? Pinatawan ng kamatayan. Mahal na hari. Namatay rin ang anak ko. Naway bigyan mo ng paliwanag ang matandang ministro. Mahal na hari. Ano ba ang naging kasalanan ng anak ko pa magtamo ng ganitong kapalaran? May lakas loob silang magdulot ng panganib sa prinsa. Ang hindi ko kayo pinuksapati, ang siyam na, ay tanda ng dakilang kabutihan ng Pagkukusa na ipahamak ang prinsip. Maharlika. Mais evidencia ba? tama na. Ayokong pag-usapan ito ngayon. May isusumbong, magsalita na. Kung wala, Maharlika. Kami naglilingkod ng buong puso para sa bayan. Ngayon, mahal sa buhay na matay sa kadudadudang paraan. Kung ang maharlika ay walang paliwanag, hindi ba nito ginagawang malamig ang puso ng mga tapat na lingkod? narinig kayo pa. Na sa loob ng palasyo ay isa lamang si Ginang Luo. Siguradong. Mga kasinungalingan ang kumala. Upang linlangin ang inyong damdamin, nagbigay sa inyo. Tumahimik ka. Walang kinalaman siya sa bagay na ito. Mahal na hari. Hindi ako naniniwala. Nakiusap ako sa inyo. Ipatawag si Reyna Lu sa bulwagan upang haapin kami at linisin ang pangalan ng kapatid ko.
Nakiusap ako sa inyo, mahal na hari. Ipatawag si Reyna Lu sa bulwagan upang haapin kami at linisin ang pangalan ng anak ko. Walang gala. Sino pa ang maglalakas loob puputulan ko siya ng ulo. Tapusin ang sesyon. Anong gagawin natin ngayon? Simula nang pumasok si Consort Luo sa palasyo, parang nawala sa tamang wisyo. Parang nabighani siya ng husto. Noon. Hindi siya nagpapalipas sa harm, ngayon araw-araw siyang pumupunta roon. Mukhang. Talagang nabighani siya ng babaeng iyon. Pinatay ang anak ko, walang matinong dahilan. Parang gusto talaga nila akong mag-alsa. Naku. Jinungli. Hindi maaring sabihin ang mga ganitong Mag-ingat sa sinasabi mo, ha? MJ Akazama. Ang ginawa ng kanyang kamaha, nagdulot ng galit, maaming kaaway ang nalikha. Kung sakali na ang kanyang kamaha, ang ibig kong sabihin, sa masamang pagkakatao, ay may mangyaring hindi inaasahan. Ang kaharian na ito, Sangeyong. Patuloy na inaakyat ng mga Tatlong anak ng hari, hindi kilala ang pinagmulan. Baka sila'y magdulot ng hindi maaring bumagsak ang bansa. Kung dumating man ang araw na iyon, handa kaming suportahan ang pagluklok kay Haing Yenyente para sa emperador. Ang aking hangarin. MJ huwag niyong sabihin ang mga salita. Ako para kay mahal na hari. Ganap na tapa. Sino? May assassin. Protektahan ang emperador. Ano yan? Ito. Kamalan. Ayaw ka lang ba? Anak na walang hiya. Mamatay ka na. Maingat. Kamahalan. Nagpapakamatay ka. Sa mundong ito, ako lang ang pwedeng umapi kay Ite Aso. Kamahalan, ayos ka lang ba, kamahalan? Ite Aso. Ikaw talaga bata ka. Bawal. Tawagin mo akong Aso. Ama. Mahal na hari. Kamahalan. Kumusta, mga gamot? Huwag kang mag-alala, ginang. Walang tinamaan sa mahahalagang bahagi. Bagamat napakaraming dugo pero walang panganib sa buhay. Malusog ang kanyang kamahalan, kailangan lang ng 2 araw na lalaking gumaling. Maraming salamat, Ginoo Doktor. Si dakilang kayamanan. Aos Basia. Ayos na ayos, malakas at masigla, tumatalon pa nga. Beki dito. Alam ko pinakialaman mo ang mga konsorte. Tiyak na mag-alala ang korte. Itong mga nakaraang araw, palagi kong inutusan si bantayan ang mahalagang opisyal at kilos ni Prinsipian sa pamamagitan ni Sanbao. Nalaman ko gustong patayin ka ni Prinsip. Sumama ako kay Davao papunta rito. Prinsipian. Napakagaling. Mukhang di na siya makapaghintay agawin ang trono ko. Mahal na hari. Nabigo ang paglusob sa pagkakataong ito. Tiyak na maghihimagsik si Prinsip na yan. Kailangang mabilis ko siyang harapin. Ngunit sa ngayon, kulang tayo sa puwersa ng sundalo. Hindi tayo dapat makipagsagupaan na direct. Mahal na hari. Bakit hindi natin subukan ang ganito? Isipin. Ayan. Isipin natin iyon. Ipahayag sa labas na ikaw ay malubrang nasugatan. Pumana. Nagunwaring patay. Tama yan. Kapag nalaman ni Haring Wayan na ikaw ay pumanaw, isipin niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon. Agad na sasamsam Kailangan lang natin. sa oras na puno ng kumpiyansa. Bigyan siya ng mapanirang tagumpay. Ang mga bantay ng lungsod ay kulang. Pero ang mga nakatago sa palasyo. Unahin ang hari bago ang mga alagad. Sapat na sapat. Napakagandang plano. Ang hubo ni Haring Wayan ay malakas. Si pangalawang pinuno sa hangkong ay lalo pang matapang. Kailangan maghanap ng para, hatin at pahinain. Narinig ko na si Hang Kuwang. Sobrang sakim sa yaman. Ngayon, walang laman ang kabangyaman. Sa maikling panahon, saan kukuha? Ang napakalaking halaga ng ginto na makakaakit kay Zhang Kuang. AKO pa itay. Ako ang inyong munting kaban na yaman. Pumanaw na ang emperador. Ang bansa ay hindi maaaring isang mahal na hari di pinalad, sinaktan ng taksil. Biglang pumanaw, napuwersa akong hawakan ang pamahalaan. Ang samantalang pinamamahala upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay. Mabuhay na mabuhay.
Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay, mabuhay na mabuhay. Tingnan natin kung sino ang magtatapang na lumuhod. Maharlika, buhay ka pa. Imposible. Kita kayo mismo. Xiao Jingyan, naloko mo, AKO. Baked ang balita tungkol sa hari ng nagdala ng hukbo para nais na mag-alsa. Huliin siya para sa akin. Sobrang arrogant. Patayin mo na siya. Prinsip. Pasensya na. Ang inyalok na pangalawang general na Ay mas mataas. Mas mataas ang halaga. Ikat na trader. Ikaw. Ang ginawa ninyo ngayon, itatala ko muna sa aking alaala. Kung may balak na naman kayong magimagsi, ganito rin ang sasapitin ng mga dalhin ang taksil na haring yan palabas. Ipataw ang tamang parusa sa mga kasamahan. Patawan din na mabigat na parusa. Teo na. Huwag kang gagalaw. Si Luo, sure, may ugaling mahinahon at mabait. Sanay sa wastong asal ng kababaihan. Kyojin, sa panahon ng kagipitan, hindi nagiwan, hindi na sa kagipitan ng kaharian, laging may mungkahi. Malaki ang naitulong sa at nagbigay ng tagapagmana ng nagatuloy sa lahi ng ang kanyang kabutihan at huwaran ng kababaihang namamahala ng kaharian. Ang kanyang pangalan, ayon sa kalooban ng langit, itinalaga ko si Luo Yunmo bilang Imperatrice. Magiging huwaran ng buong kasama kayo, ang mamahalaan ang bansa. ang inyong abang lingkod. Nagpapasalamat sa dakilang biyaya. Pangako kung hindi ko sisirain ang inyong tiwala. Mahal na hari, talagang marunong kayo. Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay ng libo-libong taon. Mabuhay ang mahal na Rina, mabuhay ng 1,000 taon. Noong una ay may 3 munting baboy. Gustong-gusto nilang magtayo ng bahay. Ang panganay, nagpagawa ng bahay na gawa sa kahoy. Ang pangalawa naman, bahay na yari sa dayami. At ang bunso, hindi pa alam kung anong klaseng bahay ang gusto niyang itayo. Binabati ang host, congratulations! Naabot mo ang layunin bilang pinakamalakas na reyna at nakuha ang system. Kung hindi ka lalabas, baka makalimutan na kita. Ano ang premyo? Anong klaseng premyo? Pamahagi na ng mga gantimpala. Anong nangyari? Napagod yata ako ngayong araw. Hindi. Hindi ko alam. Nahihilo lang. Naisasaka. Tawagin ang royal na manggagamot. Mahal na hari, binabati ko kayo ng pagbati. Reyna. Ito ay pulso ng kasya. Reyna, bonus pa kayo? Ano? Buntis po kayo. Ah, Meron na naman.